gaano ba kaiksi? Kasing iksi po ng bukas. Pakinggan nyo sa Santiago 4, ganito ang mababasa natin. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan po hanggang bukas lang Pwedeng may mangyari bukas Bukas is the nearest future. Tomorrow is the nearest future. Pero di natin alam Pakinggan nyo sa Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Bukas lang po, malaki na yun Kasi hindi mo na alam yung after tomorrow. Meron ka pa bang alam na bukas ba nakakatiya ka, buhay ka pa? Mari, pag naghiwalay tayo ngayon, pag uwi ko, madisgrasya ako, patay. O kaya naman kayo bangungutin, hindi na kayo magising bukas. Kaya wala tayong alam bukas Kaya po, sabi ng Diyos, samantalahin mo ang pagkakataon sapagkat ang bawat araw masasama. Kaya ako po sinasabi, huwag kayo magpatumpik-tumpik, huwag kayo magpabukas-bukas. Kasi hindi mo nga alam mismo yung mangyayari bukas Marami pong maaaring mangyari sa loob ng 24 oras. Kaya hindi po pinag-uusapan yung haba kung halimbawa, dumating yung nakatakda sa'yo. Takda pala sa'yo ng Diyos, 9 ng October, mamamatay ka. Nagpatumpik-tumpik ka. Namatay ka ng 9 ng October. Hindi mo na nasunod ang Diyos. Sabi ng Diyos, 1:24 ng Kawikaan, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan sapagkat kanilang ipinagtanimang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Yun po nakasulat, di ba? Kaya, delikado. Pag hindi mo pinansin yung tawag ng Diyos, maaari bukas, makalawa, o kung kailanman, maswerte ka kung sa 5 taon hindi ka pa niya kinukuha o 10. Baka naman magpabaya ka ng magpabaya, titigas naman ang titigas ang puso mo. 3:13 ng Ebreo. Sabi niyan, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa araw-araw. Samantalang sinasabing ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yung kasalanan po, titigas ng titigas puso mo pag ayaw mong iwan. Meron akong kakilala, ang pangalan niya si Tatang Ino, taga Betis ng Guagua. Lahat ng aral napakinggan niya, sabi niya sa akin, Eli, totoo talaga sinasabi mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang aral, kumpleto. Totoo yan. Bakit Tatang Ino ayaw mo pa sumama sa akin? Kasi yung aking babae, 3 pa sige ka, bahala ka. Mahirap kasing iwan ng babae. Baka kayo abutin ng kamatayan dyan. Sabi niya, hindi naman siguro. Nakalipas 1 taon, 2 taon, 3 taon. Aba, nung 4 na taon, namatay siya sa ibabaw ng babae. Di ba? Hindi mo naman mapipigil yung pagdating ng kamatayan Kawawa ka naman. Nakakilala ka ng aral, ayaw mong sundin. Pagtawag mo sa Diyos, hindi na siya sasagot. Hahanapin ninyo akong masikap. Hindi ninyo ako masusumpungan sapagkat inyong ipinagtanim ang kaalaman at hindi ninyo pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Sabi, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Sila na may magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. Yan. Wala na po tayong magagawa.